voluntaryo na sila na ang mag-security escort sa pinakamamahal nating Bibi Sara Duterte. Tama naman. Kaya sigurado na kung sila ang magbantay, walang banta sa buhay ng ating Vice Presidente dahil siya po ay isang Muslim din, si Inday Sara, dahil sa kanyang ama. No? So, hindi tayo mabahala kung ganon man ang gagawin ni Bongbong Marcos. Pero napakasakit lang. Napakasakit na kung gaano sila tinuturing ng mga Duterte na sobra pa sa kapatid, tinulungan, nilibing ang ama, pinapanalo sa eleksyon, tapos ganon ang sukli na kanilang ginawa. Isabi nila kung walang Marcos, wala lang Duterte. Ano, nagsabi sila na kung walang Marcos, walang Duterte? Sabog sila nung sinabi nila yon. Bali sila nang sinabi yon. Baligtad. Lobat sila nung sinabi nila yon. Hindi nila maluloko ang tao. Hindi nila maluloko. Kaya nga, nandito tayo upang pahintuan na natin yung mga pagluloko nila sa taong bayan. No? Yung mga naniwala sa kanila, yun lang mga loko-loko. Pero yung mga patitinong tao katulad natin dito, hindi tayo naniwala sa mga Marcos ngayon. Pero maaga pa, gusto na nilang patayin si Inday Sara. Maaga pa, gusto na nilang patayin si Inday Sara. Dahil sa kasakamihan nila, ayaw na nilang huminto, magnakaw sa kaban ng bayan. Ayaw nang huminto na magkimkim ng kapangyarihan. Ayaw na nilang huminto nang sila palagi nasa Malacanang. Kasi masaya ang buhay nila pag nasa Malacanang sila. Parte dito, parte doon, inom dito, inom doon. Habang ang mga kapatid nating mga Pilipino ay naghirap. Nagpunta sa Davao ang isang pamilya ng Marcos, si Martin Romualdez, na modmod ng pira. Bakit? Hindi naman nagugutom ang mga taga Davao, ang yaman-yaman ng taga Davao eh. Bakit pinupuntahan nila doon? Habang maraming tao sa Luzon na biktima sa baha, hindi nila pinaprioridad na bigyan ng ayuda. Ang taga Davao na hindi sila kailangan pumunta doon. Politika ang ginawa nila. Anong klase ba kayo na mga tao? Ha? Sa totoo lang, hindi ninyo makuha ang simpatiya ng mga taga Davao. Dahil ang mga taga Davao, mahal nila ang mga Duterte. Dahil umasenso ang Davao. Nung si Duterte, ang mga Duterte, ang nagpatakbo sa panggoberno. Yun sana din ang ating minimithi. Our dream is to have a Duterte in the Philippines that will create miracle for our economy, peace and development. Pero giniba ninyo mga Marcos ang dream of the President Duterte. Nung araw ng kampanya, sinisigaw natin, ituloy ang pagbabago. Umuho kayo, BBM, na ituloy ang pagbabago. Pero pinalitan ninyo ang kataga na yun, na babangon muli, lumabas na ang tunay ninyong pagkatao nung pinalitan ninyo ang kataga na tutuloy ang pagbabago, pinalitan na ninyo, babangon muli. Sama-sama tayong babangon muli. Ano ba ang ibabangon ninyo, mga Marcos? Ibabangon ninyo ang pangluloko, ibabangon ninyo ang pagluloko sa mga tao, ibabangon ninyo ang pagdudruga mo, ibabangon ninyo ang mga komunista, ibabangon ninyo ang pagkamkam sa kaban ng bayan. At yun ang ginagawa mo ngayon ay paghihiganti ba sa mga Pilipino? Dahil nung araw nga noon na pinalayas kayo sa Malacanang, galit kayo sa mga Pilipino, galit kayo sa EDSA Revolution,
kasi pinapalayas kayo. Kaya nga, sinusulsulan ninyo dito ang administrasyon ng EDSA Shrine. Huwag kaming pagamit dito sa EDSA Shrine dahil galit kayo sa EDSA Revolution. Dahil pinapaalis kayo Huwag yun ang sa interview EDSA yan, hindi Revolution. rin lang naman Yun ba ipapalabas. ang paghihiganti ninyo kaya kayo Kupal bumabangon? ito. Ibig na GMA. Hindi kami papayag na babalik muli ang kadiliman ng mga Marcos na ginawa dito sa taong bayan mga Pilipino. Never again to dictatorship. Never again to Marcoses. Never again to Marcoses. At alam nyo, binigyan tayo ngayon pagkataon ng Panginoon na mamulat. Bakit? Parang nirehas, nireview itong mga pangyayari ngayon upang ang mga bagong tubo, the younger generation who are now, sila na ngayon, matuto sila. Matuto kayong mga kabataan na kung may mang-api sa inyo, mga kabataang Pilipino, matuto kayong makibaka mga kabataan dahil itong mga ginagawa natin ay para ito sa inyong henerasyon kasi kami, aalis na kami sa mundong ito dahil matanda na kami. Pero nandito pa kami para iiwan yung magandang kinabukasan ninyong mga kabataan. Kaya nandito po tayo kasi hanggang ngayon tumanda na kami. Pangalawa ng revolusyon sa people power, wala pang nangyayari sa bansang ito. Kaya nga kami nagsikap kami na ituwid ang mga kamalian namin na yung mga sinisigaw Sino namin yan? pagbabago noon, hindi pa nangyari ngayon. Sana kabataan, mamulat kayo! Wala nang may bigay sa Kasi para ito sa inyo. Huwag kayong pumayag na yung paghihirap ng ating mga kapatid ngayon, danasin din ninyo at danasin ng inyong henerasyon. Tumindig kayo mga kabataan. Hindi ito para sa amin na may mga edad na, kundi para lang ito sa inyo. This is for your own future and the future of your children and your children's children. Gusto naming maiwanan kayo na isang ligasiya na balang araw, wala nang iiyak dahil walang kinakain. Wala nang iiyak dahil walang bahay. Wala nang iiyak dahil walang damit. Kundi, tatawa na lang kayo dahil makamtan na ninyo ang mga ninais ninyong mga kaligayahan. Tama. Nandito tayo sa mundong ito, hindi dahil upang umiyak, hindi dahil upang mag-suffer. Nandito tayo sa mundong ito upang maging masaya. Eh, ang problema, si Bongbong Marcos lang masaya o si Lisa eh. Nagkanta-kanta doon sa Malacanang, parte-parte. Pa-concert-concert. Duran. Paduran-duran. Habang tayo ay nagsisikap na mabuhay sa araw-araw. Tayo, panduran-duran lang. Wala na pumapasok dito ng mga investors because sino papasok? Baliw ang presidente. Baka tanggapin sila ngayon, bukas palisin. Ganon yan eh, di ba? So ngayon, hirap tayo. Taas na ang value ng peso. Maraming salamat po. Ilan na? 60? Mag-60 pesos against the dollar? Yes. At alam ba ninyo ang epekto nun? Inflation. Bakit? Dahil lahat ng mga gamit natin ini-import galing sa ibang bansa. Dolyar ang binayad. Matagal ako. 6 years ako sa Department of Energy. At alam ko yun. Ilang index ang maapektuhan pag tumaas ang peso. Kasi lahat na ginagamit sa kuryente halos imported. At saka pass on yan sa inyo mga konsumidor, sa atin. Kung mahal ang bilihin, pagpagawa ng kuryente kasi imported, kayo ang nagbabayad noon, hindi ang mga negosyante. Tayong lahat pass on yun. Kaya mahirap ang buhay. Walang papasok na investors dahil mahal ang kuryente. Unstable ang gobyerno. So, saan ba tayo? Anong future ang maabot natin? Wala. Except
kung makibaka tayo para paalisin ang bangag na presidente at ipalit ang matinong presidente na si Inday Sara para meron tayong magandang direksyon sa panggobyerno. We need a better manager. Ano bang ginawa ni Bongbong? Wala naman, hindi naman siya nagmamanage. Ang ginawa lang, ginagamit lang siya ng kanyang kapatid, ginagamit lang siya ng kanyang mga relatives, ginagamit lang siya ng kanyang mga kaibigan upang nakawin ang kaban ng bayan na hindi na alam. Di ba sabi niya, anong gawin natin? Walang alam yun. May nagawa. Di ba? So, in order to stop this foolishness, we have to say, Marcos, alis dyan. Marcos, step down. Para ang papalit sa'yo ay siyang mamumuno sa bansa para ituwid niya yung mga kamalian mo. Marami kang mali na dapat ituwid sa bagong presidente. Kung si Inday makasucceed sa inyo. We know Inday is a workaholic. Inday, mahilig sa trabaho, may kakayahan, may utak, may malasakit sa tao, at may tapang. Ikaw, walang bayag. Walang mangyayari sa iyong termino, Bongbong Marcos. Aminin mo na, hindi mo kaya. Be a man, hindi mo kaya. At huwag kang umasa ni Martin na siya mag-succeed sa iyo. Because the people will resist. We will unite against the tyrants, the tyranny of Martin Romualdez at sa kanyang mga tuta sa Kongreso at sa kanyang mga tuta na politiko. We will resist. Batukan natin. At isang pinaka magandang bagay na pagbatok sa kanila is ipababa natin ang presidente. At that's Marcos alis dyan. Pag bumaba at maalis natin si Bongbong Marcos, that's the end of the story. Marcos.